Matindi ito. Akala natin 34 missing sa Bungero lang. Hindi pala. 100 pala yun na nawawalang sa Bungero. Yan na po ang kinumpirma ngayon ni Justice Secretary Boyeng Rimulya. Okay? Na 100 ang nawawala sa halip na 34 lang. At ito pa yung isang matinding pagbubulgar ni Rimulya. 500,000 umano ang bayad sa bawat isa. Grabe. Para patayin. Ang lupit nito. Ano ang kasalanan nito mga sabungayrong ito at sino ang gumawa nito? Kaya naman pala, sinasabi ni Boyeng Rimulya sa unang investigasyon nila, mga malalaking tao ang mastermind. O mastermind ito ay malaking tao, ma-influensya. Kasi kung ganyan, 500,000 sa bawat isa, ay kung 100 yan, di ang laking pera ng ginastos nila. Kapalit ng sinasabing ibinaon ang mga sabungerong ito diyan sa Taal Lake, sa paanan ng Taal Volcano. Kaya naman pala hindi ganong kadali ang investigasyon dito. Pangalawa, kaya palang nakaraang gobyerno ay wala tayong nalaman ng malalim na investigasyon at tumigil actually ang investigasyon dyan. Kung yung mga gunita, nag-imbestiga ang Senado dyan, natahimik bigla eh. Kasi yung 2021, nung pumutok itong balitang ito na pagkawala, na akala nga natin ni 34 lang, hindi pala. Ngayon ang lumalabas base sa mga testigo na hawak na ng pamahalaan at ng PNP at ng iba pa, ay 100 ang nawawalang sa Bungero. May bayad na ganong kalaki doon sa mga gumawa, kaya nawawala. So ang tindi po ng investigasyon gagawin dito. By the way, kaya po lumabas itong balitang ito dahil meron pong isang testigong voluntaring naghayag ng kanyang nalalaman na di umanay dating security ng arena kung saan ginagawa yung isabong noong mga panahon yon. Ang isabong noong mga panahon yon ay parang pogo. Ligal na ligal ang galawan dahil pinayagan ng gobyerno. Pero ano bang nangyari? Puro sabit, puro illegal. Ang pogo, ang daming mga nangyaring kalokohan. May mga tawalang buhay, may mga prostitution, money laundering, at marami pang iba. Kaya pinatigil. Tapos itong isabong, ito ay problema pa rin hanggang ngayon. Ito naman, na-discover na. So talagang walang pwedeng itago. So hindi natin alam ngayon kung sino talaga ang nasa likod ng pagkawala ng 100 sa Bungero. At bakit kailangan gastusan ng 500,000 pesos bawat isa para mawala at burahin sa mundong ito? Kawawa naman yung kanilang mga pamilya. Ang lupit, ano ha? So, inuulit ko, si Secretary Boyeng Rimulya ng Justice Department ang nagsasalita at nagsasabi nito na ating pinanguhugutan sa kanyang mga interview sa mga traditional media kung saan-saan. Yung mga nag-i-interview sa kanya, nagugulat nga, ano, ganun ba? Ganun ba? Ganun katindi? Walang talagang derechahang sinasabi ni Boyeng na mabigat ang investigasyon at malalim. Pero hindi sila titigil. Kaya nga dati sinabi ko na, dyan ang ginagawa talaga nila. PNP, NBI, Department of Justice, at saka po Coast Guard kasama na dahil nga sa paghahanap doon sa Lagoon, sa Taal Lake. Napakahirap hanapin niya. Ano kung mangyayari dito? So, nako, ayan nga po Sir Mike, hindi lang po 34 na sa Bungero ang sinasabi po na nandoon sa Taal Lake na kung saan ay doon daw po nilalagay yung mga nakakalaban nitong mga makapangyarihang grupo na ito, makapangyarihang tao na ito, yung mastermind. Aba, nasa 100 nga daw po. Kaya nga po dito sa issue po na ito ng mga sabungero, nakikita ko ang hirap na ginagawa po ng ating PNP, NBI, DOJ sa pag-iimbestiga. Dahil po alam naman natin na nung pong nakaraang administrasyon ay kumbaga parang yung ugat ng mga corrupt official, ugat ng mga protector, ng mga illegal na gawain, yung iba nandiyan pa. Yung iba nandiyan pa at yung iba kumbaga parang tahimik lang pero nandiyan pa rin. Hindi pa rin sila nawawala. May mga kapit pa rin ng mga gumagawa ng illegal sa ating gobyerno. Nandiyan pa rin yan, hindi pa rin yan nawawala. Kaya po, doble ingat ang ating DOJ Secretary sa investigasyon na ito.
pati ang ating General Torre ay hindi rin siya gaanong nagsasalita patungkol po sa mga pangyayari na ito dahil nga po masusing investigasyon ang kanilang ginagawa. Ngayon, meron po akong nakitang video dito. Ito, play natin yung video kasi para po maintindihan yung sinasabi dito. Ayan. Alias Totoy in the interview has said that the abduction were linked to the owner of the cockpit, yung may-ari ng cockpit, and yung online sabong operations. Nagbanggit po ba siya ng pangalan? Binanggit po ba niya si Atong Ang? Are there people higher that he's mentioned? I mean, let's say government officials. May ganun po ba? Meron? Muli na namang naungkat ngayon ang pinakamalaking kontrobersya sa mundo ng sugal sa Ayun, meron daw, sabi ni Secretary Boying. Dito po sa video na ito, tinanong siya ni nitong si Karen Davila kung meron daw po bang nabanggit itong si alias Totoy. Na kung may pangalan na Atong Ang. Kung meron nga po talaga, kung ito po'y totoo, at meron pong nabanggit na pangalan, sana nga po talaga ay mabantayan ng galaw din itong mga taong ito, yung mga involved, para po hindi sila makaalis, makalayo, makaeskapo, para magkaroon po ng patas na investigasyon at mapagbayad po ang mga tunay na may kasalanan dito sa pangyayari na ito. Dahil habang tumatagal po ang pagkaka-delay, ilang taon ng delay ang hustisya dito sa ating mga kababayan, di ba? Hindi inaksyon na ni Digong, hindi po ginawang kumbaga seryoso ang investigasyon, at nakita natin na sarswela lang ang Senate hearing kasi nga po etong si Gretchen Barreto, di ba, nakita natin na nagagalit siya kay Bato de la Rosa dahil parang merong dapat hindi gawin si Bato kay Atong Ang doon sa Senate hearing. Parang bida-bida nga daw, nagpabida o nagmagaling itong si Bato de la Rosa sa kanyang pag-iimbestiga dito kay Atong Ang, pero parang hindi yata yun ginawa ni Bato dahil tinatanong nga ni Gretchen kung kanino galing yung relo. At syempre alam naman natin ang mga kanetizen natin, mabilis po kagad mag-speculate yan. Mabilis po kagad yan na magbigay ng komento, ng opinion. So yun daw pong relo na suot ni Bato de la Rosa na pagkamahal-mahal doon sa Senate hearing, parang kino-question ni Gretchen, at meron pong mga netizen na nagsabi kay Bato na ito daw pong relo ay galing daw po kay Atong Ang. Na topic na natin itong kaninang umaga, yung patungkol po doon sa nung una, si Digong ayaw ng mga illegal, ayaw ng mga bagay na makakasama sa mga Pilipino. Pero nakita natin, lumipas lang ang ilang panahon, si Digong ay napao nila na magkaroon o maging parte ng buhay ng mga Pilipino ang isabong. Hindi lang isabong, marami pa pong mga online na games diyan na mga merong illegal, meron legal, na sumulpot bigla noong panahon na si Digong ang presidente. Nakita natin na yung PD ng Laguna ay nakatanggap po ng 1 milyon na donasyon mula po kay Atong Ang. What more pa kaya ang kayang ibigay ng ibang mga operator ng isabong sa isang Digong Duterte na siyang presidente? Diba? Gaano kaya kalaki ang dahilan para etong mga ganitong masasamang bagay ay hayaan ng ating Pangulo noon na makapasok sa buhay ng mga Pilipino? Diba? Kaya po eto talagang bukod sa 34 na nandoon
sa mga sabungero, meron pa nga po daw po nasa 100 daw ang nandoon. Naku po, kung ang bayad po'y 500,000 piso kada tao, bakit nila nagagawang gumastos ng ganun kalaki? Alam nyo, sa totoo lang, ang nakikita ko dito, mas malalim pa po ito kaysa sa Isabong. Mas malalim pa po ito kaysa sa tubig ng Taal Lake. Mas malalim pa. Ang nakikita ko dito, kumbaga parang ito po kasi sa sinabi na merong 100 doon na nandoon sa ilalim ng tubig ng Taal Lake. Tingin ko, bukod sa itong mga taong ito ay gumagawa po ng pandaraya, panyonyope sa Isabong, meron din daw pong mga drug lord na nandoon. Tingin ko po, merong mga tao na masaya o natutuwa sila kapag nalalaman nila na meron pong ilalagay doon. Katulad ng mga nakikita natin sa mga pelikula. Pwedeng itong mga tao na ito ay nakakakuha ng excitement kapag po nalaman nila na yung tao na yon o meron silang isang tao na ilalagay doon. Hindi lang natin masabi ng diretso, hindi lang natin maipaliwanag ng kumbaga hulihin nyo na lang yung aking sinasabi, kasi alam nyo po, dito po sa ating ginagawang video, hindi tayo pwede magsalita ng mga kumbaga mga salitang brutal. Ayun, yung mga salitang medyo alam nyo na, tayo po ay merong inaalagaan dito. Hindi po tayo pwedeng magsalita ng ganun. Pero yung gusto ko ipakahulugan, bukod sa itong mga taong ito ay merong ginagawang pandaraya, maaari na itong mga tao na ito na gumagawa nito o naguutos ay maaari po na sila ay kumbaga bukod sa naguutos ay nakakakuha sila ng parang satisfaction pag nalalaman nila na may nangyayaring ganito. Kaya po ano nyo na lang sa isip nyo kung ano yung sinasabi ko, pero yun na yun, kung ano yung aking gustong ipakahulugan, yun na yun, kung ano yung nasa isipan nyo, tama, yun po yung gusto ko sabihin, hindi lang natin pwedeng sabihin ng diretso dito. So, ang sinasabi ngayon ng PNP at ng DOJ, ang hustisya, katarungan sa mga naging biktima, wala nang ibang layunin kung hindi bigyan lang ng hustisya. Kasi pinapairal ngayon ng gobyerno under President Marcos ang rule of law. Pag mayroong issue, imbestigahan. Pag may ebidensya, kasuhan. At pangalanan ang kung sino man na posibleng nasa likod ng mga krimen at iba pa. Maganda yung combination ng DOJ at saka ng DILG at ng PNP dahil magkapatid yung Remulla. DILG Secretary at Boying Remulla magkapatid. Tapos ang PNP na under General Nicolas Torre ay seryoso rin. Nagsalita na siyang wala siyang palalampasin dyan. Active man o retiradong pulis na involved kung sakali man mananagot. At syempre yung NBI nandyan under Director Santiago. Ayan po, asanib Barsa. So, wala tayong magagawa. Obligasyon ng DOJ, DILG, PNP at NBI na kanilang proteksyonan yung testigo at huwag ibaliwala ang sinasabi ng testigo. Baka ito na nga yung daan para magbigay ng hustisya dun sa maraming membro ng pamilya. Kung 100 talaga yung nawawalang yan, ikwentay mo lang times 5. Asawa, anak, at mga magulang, di napakaraming buhay yan na naghahanap ng hustisya until now. Paano ngayon ito? Ano kayang mangyayari dito? Wala akong isyong politika, inuulit-ulit po ng pamahalaan, walang pamumulitika rito. Katarungan at katotohanan din ang hinahanap. Yan naman ang layunin ng gobyerno at obligasyon ng gobyerno, magbigay ng hustisya, magbigay ng kaliwanagan at panagutin ang mga dapat panagutin sa mga paglabag. No one is above the law. Ignorance of the law exorcises no one. Yan po ang policy from day one ng Marcos administration. Kaya walang sisihan dahil yan po ang ginagawa. Hindi naman pwedeng hindi susunod ang mga gabinete at kapulisan, NBI, sino man, sa policy. Kasi yan ang policy. Napalagay din natin, sa aking opinion, ay tama lang. Dahil proteksyon sa mahihirap, proteksyon sa mga maliliit, ang maganda yung galaw. Mahirap kasi yung takipan, kampihan, nasa sakripisyo ang katarungan. Kailangan mangibabaw ang hustisya sa lahat ng level, lahat ng antas, lahat ng mamamayang Pilipino. Hindi lang po yung kung sino man.
Huwag haluan ng politika at mukhang wala namang kulay politika. Kung ang dahilan ay politika, kung bakit nawala yung mga sabongero, ibang issue yun. Pero ang pag-iimbestiga, nakapokus sa katotohanan at katarungan. Idinidiin natin yung issue niya. Any comment, reaction, malaya po kayo sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. At inuulit ko, congratulations po sa mga bagong congressman, bagong senador, bagong mga local official na pong nagsimula ng kanilang panungkulan ngayong buwang ito, July na, di ba? Para sa kanilang another 3 years sa congressman, party list at saka district congressman, governor down to councilor, another 3 years ang kanilang hahawakang kapangyarihan. Sa mga senador-elect, another 6 years. So good luck sa papalapit na 20 Congress at ang lahat ng mga elected official na pinagkalooban ng mga mamayan nung magkaroon tayo ng midterm election nung nakaraang Mayo lang, di ba? Parang ang bilis ng panahon. Kailangan natin, inihalal sila at ngayon ay nanunungkulan na bilang mga national at local official. Good luck sa inyo. Sana mga ibabaw sa inyo at mga panindigan nyo ang inyong mga pangako sa mamamayang Pilipino. Makalimutan nyo at huwag muna yung pangsarili. Dapat paglingkod sa bayan na katulad ng inaasahan ng mga bumoto sa inyo. Hindi ba? Please like and share, subscribe and follow sa ating channel, Mike Abe Opinions. At siyempre yung kabilang channel natin, MA Pinoy TV. Ako, tama po kayo, Sir Mike. Wala pong pamumulitika dito sa nangyari na paghahanap ng hustisya para sa ating mga kababayan na sabongero. Ang nakikita ko lang po talaga dito ay meron pong taong nakonsensya. Meron pong tao na nakaisip na mali ang kanyang ginawa in the past at gusto niyang bumawi o gusto niyang kumbaga kahit papaano mabawasan ang kanyang kasalanan sa batas at sa mata ng ating Panginoon. Ngayon po, eto pong ganitong sinasabi ng iba na pamumulitika lang ito, paninira, wala po hindi po talaga yan ang pinaka main main objective niyan. Wag nating iligaw o wag na pong magbigay ng ibang pakahulugan ang ating mga kababayan patungkol po dito sa issue ng mga sabongero. Dahil ang pinaka dahilan lang po dito ay may mga tao po na hindi tumitigil, ang pamilya po ng mga sabongero hindi tumitigil sa paghahanap ng hustisya. Yun po ang totoo, yun po ang pinakadahilan kung bakit po merong alias Totoy na bigla na lamang lumitaw at nagbigay ng kanyang mga pahayag. Sinabi niya ang kanyang mga nalalaman patungkol po dito sa mga sabongero. Ito rin po ay actually yung sinasabing pamumulitika nung panahon ni Digong. Maaring ito ang pamumulitika na ginawa dahil nung pong panahon ni Digong, nung pong kanyang sinabi na yung mga illegalista humanda, yung mga gumagawa ng masama ay hindi welcome sa kanyang gobyerno, di ba nga po na iba nga po ihip ng hangin. Eventually, after po ng ilang panahon, si Digong po ay pumayag na magkaroon na po ng mga isabong, mga online games. Pumayag na po siya sa mga bagay na hindi maganda sa buhay ng mga Pilipino. Naging sakim sa pera, gahaman etong si Digong dahil po mas inisip pa niya yung kikitain ng gobyerno kaysa po ang magiging masamang dulot nito sa buhay ng kanyang mga kababayan. Ito yung pamumulitika na hindi po nakita ng ating mga kababayan noong panahon ni Digong. Ang sinasabi kong pamumulitika, kasi hindi naman porke po sa mundo ng politika di ba hanggang doon na lang yung politika minsan sa trabaho mayroong politika, minsan sa sa negosyo may politika. Ngayon dito sa industriya po ng sabong may politika. Ayon po mismo kay Atong Ang, meron pong mga tao si Digong na gusto po na sumistema or masolo nila itong isabong. Meron pong mga tao si Digong na may mga kapatid, may mga dami person na nagpapanggap na sila ang nagpapatakbo ng isang kunwari STL, Small Town Lottery. Meron silang mga tauhan diyan na kunwari
yan ang may-ari, pero dami lang sila ng tunay na may-ari. Ang tunay na may-ari ay ang politiko na malapit kay Digong. O katulad na lang nung sa Negros Oriental kay Arnie Tevez. Marami po akong natanggap na chat noon, mga nag-PM sa akin na noong tinatalakay ko pa yung patungkol kay Gobroel Degamo. Meron pong mga nagsabi sa akin na ito pong ating congressman noon na si Arnie Tevez ay dahil nga hindi sila pwede na magkaroon ng STL dahil nga po sila politiko, taong gobyerno, meron silang mga dami. Mga dami na tao na kunwari sila yung may-ari, pero ang totoo sila ay tauhan ni Arnie Tevez. At nakita natin kung gaano napaka makapangyarihan ni Arnie Tevez noon, dahil kahit nga po sa Congress hearing, di ba nag-away nga sila ni Sandra Cam dahil diyan sa STL na yan. Sabi ni Sandra Cam, papatunayan niya na meron talagang STL itong si Arnie Tevez. Pero si Sandra Cam, nagtaka tayo, hindi pinush through o hindi niya pinursige yung kanyang sinasabi, bagkos ay binaon na lang sa limot. At nagulat tayo na ito pa lang si Sandra Cam at si Atong Ang ay kumbaga para silang magkaibigan. At nadinig din natin kay Atong Ang na itong si Sandra Cam ay kumbaga tao nga ni Digong to humingi ng tulong si Digong kay Atong Ang para maayos ang problema doon po sa PCSO. At si Sandra Cam po ay tauhan noon ng PCSO. Diba? So, yung politika sa mundo ng mga namumuhunan sa laro na ito o dito po sa mga isabong, mga online games, STL, may politika din dyan. At yun ang politika na palakasan kay Digong. So, from being taga-kontra sa mga hindi magagandang gawain katulad ni Digong, ay nagulat tayo na si Digong ay pumayag na po dito po sa issue ng pagkakaroon natin ng mga online games, online sabong. Diyan po nagsimula ang mga nakakasira ng buhay na laro na yan sa panahon ni Digong. Hindi maikakaila, panahon po ni Digong yan nagsimula. Diba? Kaya nga lagi kong sinasabi, si Digong walang naidulot na mabuti sa buhay ng mga Pilipino. Nagpanggap lang siyang makamasa, makatao, maka-Pilipino. Pero ang totoo po, tayo ay nalukob ng isang malaking sindikato na ang tangi pong layunin ay payamanin ang kanilang mga sarili at ang kanilang mga kaalyado. At ngayon na sa issue na ito, ang atin pong Pangulong Bongbong Marcos ang siyang pinopolitika palagi ng mga Duterte. Nakita na natin yan. Ngayon, ito, yung pong sa issue nitong kay Alpotera, kay Harry Roque, kay Maharlika, ginagamit po nila si First Lady Lisa Araneta Marcos para dito po sa kay Digong. Actually, yun yung napansin ko na hindi po tinatalakay ni Maharlika. Yung patungkol dito sa mga sabungero, bagkus ang tinutukan niya ay yung issue kay Alpotera. Dito sa sinasabing Alpotera na si Jasmine Igan ay kanila pong inililigaw ang issue ng mga sabungero. Kasi alam po nila na talagang sabit si Digong dito sa issue ng mga sabungero. Kaya po, ang kanilang pinopokusan ay itong issue kay Alpotera. Sa totoo lang po, ang atin pong First Lady ay ginagamit ng mga malalapit kay Digong para po itong si First Lady, si PBBM ay masira. Pero wala pong kinalaman si Jasmine Igan o wala pong kinalaman itong si First Lady sa kung ano po ang nangyayari
sa mga DDS. Ang talaga pong dito na nakikita kong dahilan ay iniiwasan nila na itong issue kay Alpotera ay lumamig para nga naman matabunan nito ang issue sa mga sabungero. Dahil po napakalawak ng sakop ng issue na ito ng mga sabungero. Dahil dito po sa mga sabungero na ito, bukod sa mga makapangyarihang malalaking tao, marami rin pong politiko na mga dikit kay Digong ang sasabit dito. Kaya po kung mapapansin ninyo, hindi po gaanong tinututukan ni Maharlika itong issue ng sabungero. Kailangan nila na mabura ang issue ng mga sabungero, kaya po ang tinututukan nila mga DDS, mga vlogger ni Digong ay ang issue kay Alpotera. Yan po ang ano niyan, katotohanan niyan. Yan po ang totoong totoo diyan. Kumbaga ginagamit talaga nila itong si Alpotera para makadikit kay Digong. At meron din pong mga tao, mga malalaking supporter ni Digong way back 2016 pa, na ginagamit naman si First Lady para po sa kapakanan din ni Digong. Kaya lang nabuking po sila. Nabuking po sila. Kaya po wag po na kayong maniwala sa mga pinagsasabi na yan netong si Maharlika na hawak daw ng businessman etong si Alpotera. Hindi po. Yung mga businessman na yon o yung mga supporter ni Digong na yon ang ayaw na maungkat ang kanilang mga koneksyon dito sa mga issue na ginawa noon ni Digong noong siya ang presidente. Yan po ang iniiwasan nila. Actually, liliwanagin pa natin yan sa aking susunod na vlog. Yan po ang topic natin sa next vlog natin. Patungkol po dito kay Maharlika, kay Alpotera, at ang pagtatakip nila sa issue po ng mga sabungero. So yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup. Love you. God bless us all Pilipinas. God first. Salamat po sa video ni Sir Mike Abe na ating nireaksyonan. MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito po sa YouTube. Support and subscribe po natin ang ating mga tropa peeps. Maraming salamat po. Ingat po kayo, mama. Bye bye. Salamat. God bless. Babu.